you, Lord, the Spirit and truth. We glorify your name. We exalt your name, Lord Jesus. Lord, we come to you with a humble heart. Forgive us, Lord, in our sin, God. Clean us our heart. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan na hindi nagbabago kailanman. Diyos na handang magpatawad. Diyos na mapagmahal. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po dinudulog ang aming gawain, ang church na ito. I-bless mo ang bawat makikinig ng iyong salita. Pagyabungin mo ito, Panginoon, upang ito po yung kalakasan po namin espiritual. Naging inspirasyon po namin sa araw-araw namin mong pamumuhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong anak na gagamitin. Gabayan mo siya, bigyan ng knowledge and wisdom how to interpret your words, Lord, upang mas lalo po namin maunawaan at maintindihan, Panginoon, upang ipamuhay po namin sa aming buhay. Lord, this mo bawat kapatiran po namin, kung ano man yung kanilang ginagawa, Lord, pagpalain mo sila. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, ang araw na ito ay para sa iyo. Lord, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Ang iyong banal na Espiritu, Lord, na siya nga magturo po sa amin kung ano po yung dapat po namin gawin. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga drivers, Panginoon. Ingatan mo sila. Gabayan mo sila, Panginoon. Lahat ng mga musician, Lord. Lahat ng mga kitchen ministry, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ay kiniklip po namin ang katagumpayan, O Diyos, dahil sa iyong pangalan, Panginoon. Lahat ng mga awit, Panginoon, na lalabas sa bahay panambahan na ito ay magiging samyo, Panginoon, sa lahat ng makikinig. At dalangin po namin, nabigyan mo sila, Panginoon, ng kaligtasan sa kanilang kaluluwa. Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain mo bawat gagamitin mo at tayo sa pulpitong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong gabay, Lord, sa iyong banal na Espiritu. Amen. Amen. Nangawila ng Panginoon ang dakilang Diyos. Hallelujah. Kami ay sasama.
nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Awit ng pagpapasalamat. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Kay buti-buti
Tunay nga po, Panginoon, napakabuti Lord. Wala kang katulad po, Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan kasi. Kaya mong baguhin mo, Lord, sa aming pong mga buhay, Lord. Lord, Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Ang aming pag-asa, O Diyos, ang ibigay. Lord, ang pag-asa sa aming pong pangalawa. Dumating man, O Diyos, ang bagyo sa aming buhay. Mayroon kami inasahan na magbibigay sa amin ng pag-asa. Hallelujah. Tunay na Panginoon, ikaw lamang Panginoon. Kahit ang aming pagpupuwi na inuugan ay may kabuluhan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga anak, Lord, na nananangin, na nagtitiwala ng Diyos. Sa iyong ugahan, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagbibigay ng aming mga kailangan sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay. Ikaw ang nagpapagaling sa may karamdaman. Tunay nga po, Panginoon. Wala magagawa kami, walay kami sa iyo. Kaya Lord, patuloy may kami gamayan, patuloy taas ang aming pananampalataya. Lord, kumilos lang sa aming mga kalagitnaan sa oras na ito. Ikaw lang po Diyos ang aming pong may taas sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Maghilang
Lord God, Panginoon ko na yung Diyos, na ikaw ang nagmahal sa amin. Nagmahal ng lubos-lubos. Ikaw ang walang katulad. Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos na may likha ng langit, ng lupa, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos na aming sinasamba. Tunay o Diyos na ikaw ang Diyos na tunay, hindi ka nagbabago. Tapat ka, Panginoon, sa iyong tapat ka pa sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat sa umaga po ito, Lord God, salamat sa opportunity. Salamat, Lord God, sa privilege na muli niyo kami, Panginoon, binigyan ng hininga. Muli niyo kami, Panginoon, binigyan ng buhay, Lord, upang purihin ka, upang sambahin ka, upang paglingkuran ka namin sa aming puso, sa aming buhay. In the last breath in my life, Lord, I will bless you. Lord, you deserve the glory. You deserve the honor. You deserve all praises belongs to you. Lord, ibaba niyo pa yung aking puso, aking buhay, sa pinakamababang antas. Ikaw lamang, Panginoon, na siyang mataas, madakila. Gawin niyo lang, Panginoon, isang kaluyan na yung salita. Ang salita niyo pa yung ma-reveal, Panginoon, na ito ay malakaran po namin, ito ay may pamuhay po namin sa aming araw-araw na buhay sa mundo na punong-puno ng mga problema, punong-puno ng kasalanan, punong-puno, Panginoon, Lord, at ang masuliranin. Ngunit sa piling niyo, Panginoon Jesus, ay laging may kapayapaan. Lord, thank you so much, Lord. We give you praise, Lord. We give you glory. Honor belongs to you. In the mighty name of Jesus. Bali panalangin naman sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sa kabayang pagtaubay na makapangyarihan niyo kung balangin po Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magwikanan. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Praise God. Ayan, Sister Net. Glory to God at nakarating po Sister Net sa ating kagawain ng Panginoon. Ayan, sakit-sakit. Okay, so iayos na po natin ating mga upuan para po tayo i-ready po natin ating mga puso. Tinanabi ko ng gising. Maliit lang talaga ng pero Saudi. Hallelujah. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ito yung oras, ito yung araw natin na sambahin natin ang Diyos. Kaya lahat na ating mga activities, i-set aside po natin. Nais ng Lord sa umaga po ito, at ito yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Nasabi yung Panginoon isang araw ay ialay niyo sa akin. Kasi hindi naman talaga tayo umabot na isang araw, ilang oras lang. Pero purihin ang Diyos sapagkat sa bawat minuto, sa bawat segundo ng buhay natin, ay talagang iningatan po tayo ng Panginoon. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Okay, so magipagbukas po kayo sa ayon doon sa pagkabasa ni Ate Alice, no? Psalms 136 verse 1 and 2. Ito lang yung binigay kong message, ito lang yung binigay kong verse, pero dito lang ako magpo-focus ng message. Pag-i-plus nga po yan. Bom. Kala ko si Kuya Ryan. Psalms 136 verse 1 and 2. Yeah. Basahin po natin sabay-sabay para sa kapurihan ng Diyos. Basahin po natin sabay-sabay. Piliin si Yahweh sa kanyang kabutihan
pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ingatan ng Diyos, sa pasalamatan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Praise God, no? Napaka punong-puno ng pag-ibig ang salita ng Panginoon. Purihin si Yahweh. Pakibalang na kuya sa purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yun yung laging inuusal ni Haring David sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Purihin si Yahweh. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Walang iba. The rest lahat ay hindi matuwid sa Panginoon. Walang ibang matuwid, walang ibang mabuti kundi ang Diyos, sapagkat bakit mabuti siya. Linikha niya langit, lupa, lahat dahil sa kanyang pag-ibig. At tayo linikha ng Diyos dahil sa pag-ibig niya. Linikha ng Diyos ang buhay natin para purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Walang ibang tapat kundi ang Diyos. Walang ibang tapat kundi ang Diyos. Ang mensahe po sa umaga po ito, pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Lagi siya tapat. Ay, alam niyo yung line, yung kinanta ni Kuya Fidel. Hindi kami nag-usap na, pero at mang-abag sa mensahe. Yun yung nais ng Lord sa buhay natin. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So tayo nagpupuri sa Diyos sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng katapatan, punong-puno ng pangako. At ang pangako ng Diyos ay hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Tayo yung nagpabaya sa ating tungkulin na magpuri sa Diyos. Tayo nagpabaya na tungkulin natin na purihin ang Diyos. Ito yung tungkulin po natin na purihin ang Panginoon. Tungkulin natin na paglingkuran ang Panginoon. Tungkulin natin na tayo'y gamitin ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Tayo nagiging mabuti lang dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung ano yung may kabutihan ng Panginoon, kung ano yung mayroon siyang pag-ibig, ito'y naagap po natin sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo Jesus. Ang pag-ibig, dalawang klase. Sabi ng Bible, yung umiibig sa mga makasanlibutan ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Pero yung sumusunod sa Panginoon, yun yung nais ng Lord na mabigyan siya ng kapurihan. Yung bagay na talagang doon tayo nakapokus sa mga bagay na mga makasanlibutan. Halos ibigin natin, na halos yung oras natin, doon natin tinutuon. Ay yung napag-aralan po natin kagabi, yung mag-ipok saan ng kayamanan sa langit. Hindi naman ibig sabihin, huwag ka na mag-ipok ng yaman dito sa lupa sapagkat kailangan mo yon. Pero yun doon tayo nakapokus sa mga yaman na dito sa sanlibutan. Nasabi ko, wala, sino yung si Kuya Jacob? Ako na ng pira, wala nga impok. So yun mga bagay na katanungan sa ating buhay. Di wala nga yung pagsahod ko, wala na nga. Halos na walang matira sa aking palad. Ano yung mga bagay na yaman tayo na mayroon tayo sa buhay?
Ano yung mga bagay nandiyan sa puso mo na yung inaangkin mo, tinatagpilit mo, na yaman mo, na ayaw mo, i-surrender sa Panginoon. Kaya hindi natin maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Na hindi po natin maranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Alam yung pag-ibig ng Diyos kung hanggang cross. Ginanap ni Jesus Christ dahil sa pag-ibig niya sa atin. Noong tutusin tayo ipango sa cross kapag tayo makasalanan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay para magkaroon at magkamit tayo ng kaligtasan. John 3:16, napaka memorable na verse. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, o sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subitan po natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Walang ibang mabuti kundi ang Panginoon, ang Diyos. Bakit ko nasabi? Sapagkat hanggang cross, ginanap niya. Kung walang nakamatay sa cross, kung walang nag-alay ng buhay sa cross, wala tayong buhay. Amen. Amen. Yun yung purpose ng Lord sa ating buhay, na hindi aksidente, hindi coincidence na nandito ka ngayon, mayroon nais ang Lord sa buhay mo. May plano, may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Mararanasan po natin yung pag-ibig, tunay na pag-ibig at kabutihan ng Diyos pag sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Point number 1, 7 points. Sabi ng Lord, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang katapatan ng Diyos ay magpawalang hanggan. Tapat ang Diyos. Sabi pa, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Ako yung mag-iingat sa buhay mo. Ako yung laging sustain ang pangailangan mo. Walang pinagkulang na mga anak ng Diyos. Yung kagalakan sa puso natin, kalagalakan na talagang magpuri sa Diyos, kagalakan na dumalo sa gawain ng Diyos, yan yung inihimpok natin na makalangit. Pero yung mga bagay na iniimpok natin dyan sa puso natin, na sabi pa nung kailangan yung puso natin ay talagang mabuksan niya sapagkat marami tayong naibag dyan na mga bagay na dapat ma-expose dyan. Ngunit ikaw lamang nakakaalam doon at ako lamang nakakaalam. Yun ay sa Lord. Purihin si Yahweh sapagkat siya yung mabuting Diyos. Tunay, laging tapat kailanman. Tunay, laging tapat kailanman. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Yung tayo'y nagiging mabuti, tayo nakakagawa ng mabuti sapagkat ito yung linagay sa ating puso. Na dati, hindi tayo marunong magpatawad. Dati lagi tayong galit. Dati lagi tayong mga yun talaga lagi natin yung natutuwa tayo sa makaguluhan sapagkat ang puso natin ay hindi naka-endure sa Panginoon. Kaya yung mga digmaan ngayon, naririnig po natin mga humors of words, hindi na yun bago sa atin. Matitigilan nila yung mga ganong mga hidwaan pag ang isang tao ay mayroon tunay na relasyon kay Kristo Jesus. Kaya sabi ko, yung nangyayari sa Israel, sa Palestine, matitigil lang yan kung yung mga rebelde ay ma-encounter nila si Jesus Christ. Doon lang magkakaroon ng kapayapaan.
Kahit sa isang tahanan, sa isang pamilya, na ikaw lamang yung may relasyon sa Panginoon, na ikaw lamang yung talagang tumanggap sa Panginoon Jesucristo, halos yung nasa kapaligiran mo ay kaaway kanya, sapagkat yung pananampalataya mo ay hindi na katulad ng kanilang paniniwala. Ano yung magagawa po natin para yung kanilang mga iniisip sa ating puso o sa ating buhay, ipakita po natin yung pag-ibig na sinasabi ng Panginoon. Yung pag-ibig na tunay. Tunay. Kasi maraming nagsasabi, mahal ko ang Diyos. Yung tunay, sabi ni Pastor Claude Kagina, yung tunay na sasamba sa Diyos, na tunay na magpupuri sa Diyos, at tayo ay mga tunay na sumasamba sa Diyos. Amen? Sapagkat kung wala tayong tunay na relasyon kay Kristo Jesus, maaaring wala tayo ngayon sa oras na ito. Maaaring marami tayong pinaprioritize sa ating buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, lagi natin unahin ang Diyos. Pag inuna mo ang Panginoon, lahat ng kailangan mo ay pawag idaragdag sa iyo. Ano yun? Hindi yung materials. Kasi lagi natin, materials lagi yung mga gano'n. Yung kagalakan. Yung nagiging malakas yung ating pananampalataya. Ngayon, tunay. Pag-ibig ng Diyos ay tunay. Laging sariwa, laging bago tuwing umaga. Ang pag-ibig ba natin sa Diyos ay laging bago? Lagi bang sariwa? Tuwing umaga, yung pag-ibig ng Diyos ay talagang sariwa sa puso mo. Verse 2, Kuya Pong, paki-plus ka. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Makita po natin, pinakamabuting Diyos, walang ibang mabuting Diyos, kundi ang lumikha ng langit at ng lupa. Laging tapat kailanman. Laging tapat kailanman. Ang pangako ng Diyos, tapat siya sa pangako niya. Hindi kailanman yung magbabago. Hindi kailanman yung magbabago sa puso mo. Hindi kailanman yun magbabago sa buhay na pangako niya. Siya yung nangako, siya yung Diyos na nangako sa iyo, siya yung Diyos na nangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na pagpapalain niya ang lahi ni Abraham. Di ba nangyari? Na sa isang anak niya si Isaac, ang sabi ang Panginoon sa isa, sa lahi mo magmumula ang hari ng mga hari. Sino yung tinutukoy? Si Jesus Christ. Siya yung hari ng mga hari at magmumula sa lahi ni Abraham at magaganap, mapupulpil sa lahi ni Haring David. Nangyari, prophesy. Na magiging lahi ni Abraham, magiging lahi ni Isaac ay magiging kasindami ng bito sa langit at magiging kasindami ng buhangin sa dalampasigan. At tayo ay kabilang sa mga lahi ni Abraham. Amen? Sapagkat nung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, tayo ibinilang na bayan ng Diyos. Spiritual. Spiritual. Tayo ay naging bayan ng Diyos sapagkat tayo tumanggap kay Kristo Jesus. Inibig tayo ng Panginoon. Kaya lahat ng mga tao ay binibigyan ng Panginoon chance na magkaroon ng tunay na relasyon kay Kristo Jesus.
Yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos ay binahagi sa atin at natamasa po natin, ibahagi naman natin sa ating mga kaibigan na wala pang relasyon kay Kristo Jesus. O sa ating pamilya, sa ating mga sambahayan, ibahagi po natin yung pag-ibig ni Kristo Jesus na maranasan po nila yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa puso nila. Ang pag-ibig ang nagpapalaya sa tao. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapalaya sa tao sa lahat ng bondage ng kasalanan dito sa mundong ito. Sabi ng Panginoon diyan, hindi pumarito ang diablo upang magwasak, pumatay, magnakaw, ngunit si Jesus Christ pumarito sa lupa upang ang tao magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa magkaiba, parehas sila dumating, parehas sila pumunta sa lupa. Si Jesus Christ bumaba mula sa langit na naaw sa lupa upang ang tao magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung pag-ibig ng Panginoon. Na nais ng Panginoon, lahat ng mga tao ay magkamit ng buhay na ganap at kasiyasiya. Philippians chapter 2 verse 6 to 11, pakibasa po natin. Supporting verse. Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Sabi po natin lahat. Kahit siya ay likas at tunay ng Diyos, hindi nga pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip po sa nang inubad at pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karibang tao at sa Kristo'y magiging tao. Nagpakabasa siya at hindi sinusunod hanggang kamatayan, magiging man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang tinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa ngayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. At para sa kaluwagan ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapagaya na si Kristo ang Panginoon. Praise God. Si Jesus Christ, siya ay Diyos. Inubad niya kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao, nagpakababa hanggang cross. %, siya ay Diyos. 100% siya ay naging tao. Ano yung ginawa niya? Nagpakababa hanggang cross. Yung nais ng Lord sa ating puso, sa ating buhay, yung magkaroon tayo ng kababaan o katulad ni Kristo Jesus. Symbolic ng pag-ibig. Yung pag-ibig, yung nagpapatunay na pag tayo may tunay na pag-ibig sa Diyos, like Jesus, ay nagpakababa. Yun yung nais ng Lord na likhain sa ating puso, sa ating mabuhay. Kaya sabi mo, ano yung yaman na mayroon tayo sa ating mabuhay? Ano yung yaman na mayroon tayo sa ating pinatangkilik sa ating buhay? Hindi material, kundi ano yung nandyan sa puso. Ako alam ko yung sarili, alam ko yung aking sarili. Alam ko yung buhay ko. Alam ko kung ano yung kahinaan na mayroon ako. At I believe lahat tayo mayroong mga bagay na talang nais na maalis at nais alisin ng Panginoon yun sa ating puso. Kaya napakaraming mga Kristiyano hanggang
ilang years na, ilang taon na dumadalo sa gawain, bakit hindi nila maranasan yung tunay na pagsamba sa Diyos sapagkat mayroon talagang umahanlang sa puso nila. Point number 2. Panghabang buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang buhay, hindi pansamantala lamang. Yung pag-ibig ng Diyos ay panghabang buhay. At dito sa lupa ay ito'y nararanasan po natin. At ito'y magaganap sa ating buhay pag tayo'y nandun na sa piling ng Panginoon. Habang buhay na pag-ibig ng Diyos ay tatamasahin natin pagdating ng tamang panahon. Lahat ay iiwan natin ang mga bagay sa mundo ito. Wala tayong ibang dadalhin sa Panginoon, wala tayong maiharap sa Diyos, kundi yung pananampalataya natin sa Diyos. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Yun lang talaga ang maiharap natin. Lahat na mayroon tayong mga bagay dito na sa mundo, tinatangkilik, lahat yan ay pansamantala lamang. Lahat yun ay talagang lilisanin natin yun. Sabi ni Job, hubad ako na isinilang, hubad din ako na babalik sa Panginoon. Ano yung bibit-bitin po natin? Yung pananampalataya, yung pag-ibig natin kay Kristo Jesus. Psalms 136 verse 3. Dito lang tayo mag-umpang ang message. Ipasa po natin. Sa awit 136 verse 3, Kuya mo. Sahin po natin lahat. Ang Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So makita po natin. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kaya wala po tayong reason, wala tayong rason na hindi po tayo magpasalamat sa Diyos. Ngunit kadalasan na nangyayari sa ating buhay ay talagang madalas ay puro tayo reklamo. Lalo na pag yung pagdating sa mga wala ka nang madukos sa bulsa mo. Yan. Doon na, nag-uumpisa na yung reklamo mo. Pero sabi ng Panginoon, purihin mo ang Diyos sa lahat ng panahon. Ano man mayroon kang sitwasyon sa buhay mo, purihin mo ang Diyos. Pero talagang totoo, reality na nangyayari sa ating buhay. Lalo na pag yung sweldo natin delay, lang linggo, lang araw pa lang, so parang yung bigat ng iyong kalooban. Yung magano. So tawag yung mga pamilya mo, anak mo, Mama, Papa, wala nang allowance. Wisyo na naman. So ngayon, ikaw naman na isang magulang, ay talaga nandun yung pag-aalala mo sapagkat dili pa yung sweldo mo. Pero ang sabi ng Panginoon, purihin mo ang Diyos. The more nagpupuri ka sa Panginoon, the more na talagang tutubuinin ng Diyos ang pangangailangan mo. Ganun ang Lord eh. Ito, amazing siya. At tulad ng mga nakarang araw, nalungkot ako sapagkat, Lord, bakit dili na ba sila namin? So hindi may tago, pero nandito yung pag-review sa akin ng Lord na talagang kailangan natin purihin ang Diyos. Kaya ito yung binigay sa akin ng Panginoon na mensahe. Lord, anong mensahe? Pag-ibig. Yung line up ni kapatid na pinil ay talaga naman nagtugma. Yan sabi ng Lord, ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tunay, laging tapat kailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay tutunay at tapat kailanman. Laging umaasahan sa lahat ng oras, sa lahat ng
araw ay laging umaasahan ng Panginoon. Tapat siya. Ang nais lang ng Lord sa atin ay lumapit sa Kanya. Magtiwala ka sa Diyos. Yung magtiwala ka sa Panginoon, ang Diyos ay may magagawa sa buhay natin. Marami na, pinatunayan na sa atin ng Panginoon yun. Pinatunayan na lahat yun sa mga lingkod ng Panginoon at patuloy niya pinapatunayan ito sa buhay natin hanggang tayo'y naglilingkod sa Kanyang gawain. Patuloy niya na patutunayan na siya'y tapat sa Kanyang pangako. Hindi Kanya iwan, hindi Kanya pabaybayan. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog sapagkat kasama man Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Point number 2, yung panghabang panahon ang kanyang kabutihan. Panghabang panahon, hindi yung isang linggo lang. Panghabang panahon hanggat ikaw nabubuhay sa mundo ito, ay asahan mo na ikaw ay hindi niya pababayaan. Isusustain ka ng Lord. Isusustain ang pamilya mo sa lahat ng kanilang pangailangan. Ganon ang Lord, hindi yun ikaw lang. Lahat, pamilya natin, talagang mag-aahing ng mga pagpapala. Ang nais lang ng Lord sa buhay natin, maging tapat lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yung pananampalataya, na ito'y laging ilagay po natin sa ating puso. Bakit sa puso? Sapagkat yan talaga ang sentro ng buhay natin, yung puso. At ang salita ng Panginoon, yun yung magbabago sa ating puso. Minsan, madalas po tayo nag-anlinlangan, madalas po tayong nararatel sa mga problema. Kailangan lang natin ay ipagkatiwala sa Diyos. Ang tagumpay ng isang Kristiyano wala sa nguso, kundi saan? Sa tuhod. Yung panalangin. Yung panalangin. Na talaga kailangan po ma-establish po natin yung ating personal na panalangin. Purihin ang Diyos sapagkat tuwing Thursday ay mayroong panalanginan dito. Kaya I encourage everyone na makadalo tayo sa ganong gawain ng Panginoon. Lagi natin priority ang Lord. Lagi priority natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi yung 1 linggo ka busy sa mundo, natapos yung 7 araw, lumong-lumong ka sapagkat tuyong-tuyo ang iyong spiritual na buhay. Pero kung lagi kang babad sa presensya ng Panginoon, anuman mga suliranin, ang makikita sa buhay mo ay yung kagalakan at yung kapayapaan. Yung makikita ay magre-refleksyon sa puso sa ating mga ngiti at sa ating mga mukha. Yung talagang nagbabad ka sa presensya ng Lord ay para kang yung nanalo ng milyones sapagkat higit pa sa milyones yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Yung kapayapaan na hindi mababayaran ng salapi. Amen? Amen. Yun yung talagang tunay na yaman sa puso ng isang tao. Kaya sabi ko nga, health is wealth. Yung yaman natin, yun yung malusog ang yung katawan. Hindi lang katawan, kundi yung spiritual, healthy. Kasi pag hindi healthy yung katawan na, yung spiritual, sensitive tayo. Na hindi ka naman yung pinag-usapan, ngunit akala mo ikaw yun sapagkat napakakulang ng yung spiritual na pagkain. Ito yan. Hindi. yung katawan natin, ang lulusog pero spiritual ay
liit. Kaya nasinghalan ka ng husband mo, reaction mo talaga ang lahat ng mga nandun sa kusina, ipapato mo sa kanya sa husband mo. Nagliparan yung mga plato, tinidor, kutsara, pati yung mga kutsilyo doon. Kaya kailangan doon sa mga husband na talaga. Kailangan ilang kayo. Pag nag-ulang sa prayer, pero pag punong-puno ka ng prayer, ay talaga naman nandun yung pasensya. Nandun nagkakaunawaan kayo. At kung mayroon man masigalo, prayer ang pinakasusi. Amen? Glory to God. So nangyayari yan, hindi lang yun sa mga non-believer, kahit mga Kristiyano. Ay sa probinsya, dumaan yung non-believer, tapos yung pinggan ng mga Kristiyano, giliparan, muntik na matamaan. Ay, may mga Kristiyano, ay may mga born again. Nasa yung pag-ibig. Sila. Yung pag-ibig ay ano yung nagtutulungan, nagdadamaya. Yun yung tunay na pag-ibig. Hindi yung nagsisisihan. Yun talagang inaakay mo yung talaga nanghihina na ma-restore yung kanyang pananampalataya. Natawa si Kuya Peter. Psalms 136 verse 4. Sabi ko natin. Pag-ibig. Pero pag-ibig, ibig sabihin, united. Okay. Nabasa. Dakilang himala at kapamalangan, tanging kanya lamang, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yung kababalaghan ng Panginoon, miracles upon miracles, makakamtan lang niya isang tao kung siya'y may tunay na relasyon kay Kristo Jesus. Tunay na pag-ibig. Pero kung wala kang tunay na pag-ibig sa Diyos, wala kang tunay na relasyon kay Kristo Jesus, kailanman ay hindi mo makakamtan yung miracles ng Panginoon. Kaya ang miracles saan daw? Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Yung kababalaghan ng Diyos, yung miracle sa buhay mo, bakit nabago yung buhay mo sapagkat ang pag-ibig ni Kristo Jesus ang nasa puso mo? Amen. Dati irritable tayo, dati magalitin tayo, ngunit dahil kay Kristo Jesus sa pag-ibig niya, binago ang buhay mo. Miracles yun, di ba? At dati irritable ka, dati lagi sa trabaho mo, troublemakers ka, ngunit nung nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo Jesus, nabago ang buhay mo, miracles. Yung spiritual na miracles na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Na dati kang lasinggo, na dati kang adik, binago ka ng Panginoon. Na dati ka nagtutulak ng shabu, ngayon naghayag ka at tinutulak mo ngayon ay kagaligtasan sa salita ni Kristo Jesus. Palakpan mo natin si Jesus. Na dati yung laman ng paso mo, laging emperador, San Miguel Light. Ngayon, ang hawak mo, the light of the world, si Jesus Christ. Miracles.
Binago ang buhay mo. Himala, number 3. Magkakaroon ng himala sa buhay ng tao pag nagkaroon ng relasyon kay Kristo Jesus. Pag-ibig ni Kristo Jesus ang siyang linalakaran. Kaya magtataka sa iyo pag yung mga kaibigan mo, pag uwi mo, inanyayahan ka sa mga ganong okasyon, hindi ka na nakiayon, yun yung tinatawag miracles sa buhay mo. Dakilang himala at kapabalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kami, tingnan po natin, maraming himala. Dahil sa pananampalataya, dahil pag-ibig ni Kristo Jesus ang kanya tinangkilik at talagang tinanggap sa buhay. Dati tayo'y nahiya, na dati tayo'y pag yung sinabihan tayo, Brad, special number ka naman sa darating Friday, ay hindi ko kaya yan. Pero pagdating sa mga ano yun, sa mga video, okay, hala, todo birit, yung ugat niya talaga hanggang halos maliit, mapatin na. Dahil gusto niya palakpakan ng mga tao. Samantala yung talagang ini-encourage ka ng kapatid mo na umawit sa Panginoon at ang mabibigyan mo ng kapurihan ay ang Diyos, si Kristo Jesus. Hari na mga hari, Diyos na mga Diyos. Ano yung mayroon tayo kay message sa ating pagdalo sa gawain, ano yung, alam mo, napakabuti talaga na talagang dumadalaw tayo sa mga Bible study. Ako natututo ako. Hindi dahil sa ikaw naglilid sa Bible study. Ang dami ko natutunan. Kung ano. Sabi na, sa pagdala natin sa gawain ng Panginoon, hindi yun nakikita natin yung mga kakulangan ng Iglesia ng Panginoon. Kuna tayo na ang nais pala ng Lord, ano yung maiambag mo sa gawain ng Panginoon. Pag-ibig yun, di ba? Ano yung maiambag mo sa gawain ng Panginoon? Kung marunong ka magluto, i-share mo. Lahat. Yung magpunas ng mga bangko, nakita mo ito, kumuha ka ng basahan, kumuha ka ng sabon, lagyan mo ng konting Clorox, punasin kung habang nagpupunas. Praise the Lord, praise the Lord. Diba? Pag-ibig Kaya yung miracles na hindi natin ginagawa, pero nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo Jesus, talagang nagagawa po natin para sa kapurihan ng Panginoon. Point number 4. Ayan, malapit na tayo. Point number 4. Walang katulad. Walang katulad. Buksan po natin sa awit chapter 136 verse 5. Verse 5 and 6. Kuya po. Ayan po. Basahin po natin. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kausayan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Verse 6. Nilikha ang lupa at iyon ang uhig nitong kalaliman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Walang katulad. Walang makakapaglikha
ng lahat ng bagay, kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. How much more yung ating pangailangan na hindi niya kayang tugunan. Wala siyang katulad. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay wala siyang katulad. Hindi siya pwedeng ihambing sa sino man Diyos. Siya ay Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, walang ibang hari kundi si Kristo Jesus. Wala siyang katulad. Bakit? Siya yung nangalay ng buhay. Wala siyang katulad. Walang ibang Diyos nag-alay kundi si Kristo Jesus lamang. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at pag-ibig na tunay. Wala siyang katulad. Hindi mo siya pinihambing sa sino man mga Diyos. Kaya yung mga gano'n na yun, naalala ko yung mensahe ni Pastor Corna. Yung iwasan po natin sa ating mga labi na yung isang kang Kristiyano, isang kang born again, ang malalabas sa iyong bibig, inshallah. Ang Diyos na ating pinaglingkuran ay buhay. Wala siyang katulad. Si Kristo Jesus sabi na pahinatanda, sa silong ng langit, walang ibang impina na pangalan na di sukat ikaliligtas ng tao kundi pangalan lang ni Kristo Jesus. Wala lang iba. Yun yung bagay na dapat natin ma-overcome. Na nahiya tayo. Nahiya tayo na talaga yung ating Diyos na pinaglilingkuran, na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Pag tayo nakakaharap sa mga ibang pananampalataya, lalo na dito sa bansang ito, lagi natin napitingayo tayo doon sa mga salitang inshallah. I rebuke in the mighty name of Jesus. Tayo matiayon sa mga bagay sa makamundo. Sikapin po natin na tayo umayo sa salita ni Kristo. Sikapin po natin na ang ating pananampalataya ay maging stand firm ka sa pananampalataya mo. Na anumang bagyo na dumating sa buhay mo ay nananatili ka sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa Awit 103 verse 8 to 12. Basahin po natin. Psalms 103 verse 8 and 12. Okay, basa. Si Yahweh ay makalagit ng pagmamahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayan ang magalit, hindi siya nagtatanim. Yaraw taglay niya magalit, hindi namin itinigil. Hindi tumubas ng pagsuway, kung siya'y magmanusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang magawat ng bumukat langit, sukatin mo'y hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos, ang makatakot sa Kanya. Kung gaano malayo ang silangan sa kanluran, pero hindi nalalagay sa atin ang ating mga kasalanan. Praise God. Si Yahweh ay punong-puno ng pag-ibig. Ano man mga kasalanan natin, tapat siya na nagpapatawad. Doon sa umaamin. Sabi nga, sukatin mo nga ang kanluran, silangan,
langit at kalaliman, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Wala siyang katulad. Yung kanyang pag-ibig hanggang cross. Inuulit-ulit ko ang pag-ibig ng Diyos hanggang cross. Dinala ni Kristo Jesus. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya sukatin mo ang silangan, kanluran, langit at kalaliman, hindi masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ano yung dapat natin gawin? Magtiwala kay Kristo Jesus. Kung tayo nagkaroon ng pagkakasala, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Tapat siya. Ngunit ang tao ay kailanman ay hindi nagiging tapat. At tinuturuan po tayo na sa ating paglilingkod sa Lord ay talagang matuto tayo sa pinuturo na Panginoon sa ating buhay. Ng pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon, love your enemy. Love your neighbor. Tulungan niyo yung mga nahapis. Tulungan niyo yung mga nangungulila. Kaya yung pag-ibig ay matatagpuan lang natin sa kay Kristo Jesus. Hindi mo pwede ka yung sinisigaw nila na yung pupugutan yung mga tao, mga inosente, mga bata, sisigaw nila yung ganon, yung ano yun, yung Allah Akbar, God, sa translation sa English, God is great. Paano naging great? Paano naging dakila? At yung pag ito'y binalik mo sa mga sa kanila, hindi nila ito aaminin. Hindi daw yung nananampalataya nila. Sabi ko, bakit yan ang sinisigaw nila? Diba yun yung Diyos mo? Sabi ko, ang Diyos namin na sinasamba, turo sa amin, ibigin yung kaaway. Halimbawa, may kaaway ka sa iyong katrabaho, ibigin mo siya. Huwag mong gantihan. Halimbawa, napagsalitaan ka ng masama, ay supli mo mabuting salita. Sabi, pag binatungan ng bato, ano daw isupli natin? Tinapay. Pero yung hindi yun nasa loob ng garapon. Kailangan yung tinapay talaga. The Word of God. Yung love ng pag-ibig. Yung pag-ibig na Panginoon. Supli natin. Panalangin po natin sila. Hindi yung mayroon tayong mga palihim na salita na parang pinag-curse natin. Na minsan may nangyayari nga lang, ang balita ma-terminate tayo. Mabuti kayo sa kanya. Iwasan po natin, walang pag-ibig yun. Diba? Yung dapat maawa tayo sa ganang mga sitwasyon. Katulad na pinikwita yung katulad sa amin. Mayroon napalitan yung aming manager niya, pare. Kung isa ang manager namin, Libanese, si Abdul Satar Inag, exit na sa Australia na kasi ng pamilya. Ang pumalit, Egyptian. At ang kanyang iruhang alalay, supervisor namin. Ang daming umalis. Nakim-kim, puro sama ng loob. Mga kasamang mga Pilipino talagang maasahan sa trabaho, umalis. Hindi bumalik. Yung mga benefits nila, hindi kinuha. Dahil doon sa tao na yun. Ngayon, nangyari, pinerminate ng aming kumpanya. So, ibang tuwan-tuwa. Kasi yun yung naging, yun yung dahil sa kanyang ginagawa.
Pero ako naman, naawa ko sa kanya sitwasyon. Yung may pamilya siya. Yung bagay na talagang pag wala tayong tunay na relasyon kay Kristo Jesus, ito yung maaari natin maisip. At naisip natin yung kahit noon wala pa tayo kay Kristo Jesus. O kahit ngayon nga, mayroon tayong mga relasyon kay Kristo. Mayroon pa talaga diyan sa puso natin yung mayaman na yan na dapat alisin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi, mag-impo kayo ng yaman sa langit. Huwag yung impukin yung mamayaman dyan sa lakang kasama ng loob, bitterness, yan yung jealousness, backbiting, chismis, gossip. Sa mga Kristiyano, sa tunay na mga Kristiyano, sabi ni Pastor at sabi ng Panginoon, yung tunay na nanglilingkod sa akin, dapat lisanin yung mga bagay na mga salita makasanlibutan. Yung dapat pag-usapan ng mga Kristiyano, share the word of God. Prayer. Pray tayo. Ako, lagi ako nare-remind yan. Pray tayo. Ito yung turo sapagkat naranasan. Mahirap magturo, mahirap mag-aral kung hindi po natin naranasan. Pero wag naman natin laging, ay gusto ko lang maranasin gano'n. Kailangan matuto tayo, ma-overcome yun. Tuwing Thursday, mayroon tayo panalanginan dito. Praise God, maaga tayo nag-start ng prayers, kaya maaga kami nakakawin ng Kuya Doming. Yung on time, yung disiplina, yung time discipline, napakahalaga. Na dapat sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Lord, yung hindi tayo nagpapa-important. Hindi tayo nagpapa-importante. Kailangan lagi tayo on time sa gawain ng Panginoon. Point number 5. Laging bago. Ang salita ng Panginoon, laging bago. Salita ng Diyos ay hindi naluluman. Salita ng Diyos ay laging bago yan. Laging sariwa. Ang salita ng Panginoon, lagi ito sariwa. Pag sariwa ang lagi nakakain natin, ano yung nagiging resulta ng ating katawan, di ba? Healthy ka, malusog ka, masaya ka, masigla ka. Pero kung lagi natin nakakain ay panagang mga bahaw na maaaring maimpatso ka. Ang ibig ko sabihin yung talagang day by day na pananalangin mo sa Lord. Day by day na mayroon kang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Diyos 1:8, huwag yung kaligtahan, basahin ang patayon. Dilidilihin niyo araw-gabi upang matapat niyo ang lahat na nasusulat doon. Sa gayong giginhawak at magtatagumpay. Lagi sariwa. Everyday, mayroon kang bagong revelation na nanggaling sa Panginoon. Yung araw-araw mayroon kang revelation na, Lord, ano yung revelation? Lord, ano yung nais mo sa araw na ito sa aking buhay? Di ba bago yun? Hindi yung narinig mo nung nakaraang Friday, ayun yan. Ano yung mensahe ng nakaraang Friday? So si Pastor Claude, pag siya nag-message, maging aware na kayo doon. Kailangan alisto kayo doon. Sapagkat ano to, yan na talaga hindi pwedeng hindi niya sabihin. Ano yung message ng Friday? Nakalimutan niya na.
Sariwa, ibig sabihin, yung sariwa, talagang laging mayroong revelation ang Lord sa iyo sa umaga. Yung pagbangon mo talagang nanalangin ka, after manalangin ka, nagbuklat ka ng salita ng Panginoon, ay nag-listen ko yung Sister Net. Ay, Sister Net kasama namin sa church. Palagpapalat sa Panginoon sa ating mga. Praise God, mga kasama po natin siya. So, napakaganda na pag-sinisir niya mga Word of God sa group namin. Sa lahat naman, na Sister Alice, marami siyang sinisir mga Word of God, very encouraging word. Ay, nagpangita si Sister Joyce. si Sister Alice, matagal na yan ninanasan, makita kayo, ayun, nangyari, di ba? Hindi lang sa online, kung talagang nakita mo nag-person yung kanyang run. Nabe-bless pa ako sa kanila, tapos ginagamit sila ng Lord. Umalis ang Radida, talagang yun yung hindi ko, yun talagang hindi ko, talagang ngayon talagang ginagamit na sila ng Panginoon. Ganon kabuti ang Lord. At I believe na lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Yun ang purpose ng Lord. Bakit ka narito sa oras na ito? Para gamitin ng Panginoon sa kaluwalhatian. Psalms 136 verse 7, Kuya po, pag-i-flash. Point number 5 na tayo, dalawa point na lang. Basahin po natin. Siya ang likha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pero bakit may mga sumasamba sa buwan? Bakit may mga sumasamba sa araw, sa bituin? Yan lahat ay pawang linikha ng Diyos. Na dapat naan sambahin yung lumikha, hindi yung mga linikha. May mga sumasamba sa buwan, may sumasamba sa araw, may sumasamba sa bituin. May sumasamba pa nga sa mga hayop. May sumasamba sa puno. Lahat yun ay pawang lilikha at lahat yun ay may hangganan. Ngunit ang dapat nating sambahin yung manlilikha. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sapagkat walang lahat ng lilikha sa pangalan ni Kristo Jesus. Walang hindi lilikha kundi lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Linikha tayo ng Diyos, naging kawangis ka ng Panginoon, sapagkat ang lumikha sa iyo ay Diyos na makapangyarihan. Kawangis na ibig sabihin, kamukha ba Diyos? Yan yung ibig ng ibig sabihin ng Panginoon. Ano yun? Mayroon ang Panginoon. Punong-puno siya ng pag-ibig. Yung kawangis natin, mayroon tayong pag-ibig. Hindi man tayo perfecto, hindi man tayo, may pangalan perfecto, pero yung ating buhay hindi perfect na tayo, may mga dumis. Ngunit mayroon tayong isang part ng Panginoon na mayroon tayo sa ating puso. Yung pagpapatawad, sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Diyos ay mahapagin, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay mapagbigay. Kaya dapat mapagbigay din tayo doon sa mga nangangailangan. Lalo na pagdating sa mga kapatid po natin. At doon sa pagbibigay po natin, yung without malice, walang malicious. Hindi masama umibig. Karapatan mo yun. Pero pag malaya ka, pili ka umibig. Pero wag mong, kahit malaya, kung ayaw naman sa iyo, wag mong pilitin. Hindi pag-ibig yun.
Karanasan yun. Harassment. Kailangan may pagtsatsaga ka. Totoo yun. Kailangan may tsaga ka. Hindi yung pakitang tao ka na sa unang panigas mo, kalaunan, unti-unti napaparang. Hindi yung pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig, habang tumatagal ay luminigas. Dahil kay Kristo Jesus. Amen. Hindi nagbabago yun. Ano man ang agwat ng laga, ano man ang agwat ng lupa, kalaliman, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig natin ay hindi yun dapat nagbabago. Magbabago lang yan pag tayo'y kinuha na sa mundong ito. Yung katapatan, hanggang kayo nagsasama sa mundong ito, manatili yung pag-ibig, yung tapat kayo sa isa't isa. Pag kinuha ka na yun, pag kinuha na tayo ng Panginoon, ang dadali lang natin sa Lord, yung pag-ibig natin kay Kristo Jesus. Yun ay harap natin, pananampalataya. Point number 6, walang hanggan. So walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, walang hangganan. Hanggang sa langit ay kakanta natin. Yung pag-ibig ngayon. Pag nanatili tayo sa Panginoon, pag nanatili tayo na tapat na naglilingkod sa Lord, tapat tayo na nagmamahal sa Panginoon, tapat tayo na talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Psalms 136 verse 8, Kuya Bong. Sahin pa natin. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So ang purpose ng Lord, yung araw para magkaroon ng tanglaw ating buhay. Yung sa ating pagtatrabaho, nakikita po natin yung ating binalakaran. Nakikita po natin yung mga ginagawa po natin. At yun nagbibigay sa atin ng kasiglahan. Yung araw, maraming benepisyo yan. Spiritually, sino yung dapat maging tanglaw natin? Ilaw. Sabi pa ako ang ilaw sa sanlibutan. Si Jesus Christ ang dapat natin ilaw ng ating buhay. Na tayo lumalakad sa madilim na mundo ito, punong-puno ng suliranin, punong-puno ng mga kasalanan. Pag wala kang tunay na relasyon kay Kristo Jesus, o kahit pa may tunay kang relasyon kay Kristo Jesus, ay pwede tayo maligaw. Kaya para hindi tayo maligaw, para hindi tayo maligaw, kailangan natin lagi si Kristo Jesus sa buhay natin. Para sa ating paglakad, mayroon ka mamasuliranin, nandun ka pa rin, nakaalay ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Nakaalay ka pa rin. Kaya nilikha araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tapat ang Diyos, sabi nga doon sa atin. Ang araw, pinapasikat niya sa masama at mabuti. At ang ulan, pinapapatak niya sa masama at mabuti. Yan yung komunal na grasya ng Panginoon. Ang kaligtasan, ganoon din. Ang kaligtasan para sa lahat. Yung sipay grace. Ngayon na lamang pag-ibig na Diyos sa libutan, para sa lahat yun, yung kaligtasan.
Ngunit kailangan po natin ipamahagi ang kaligtasan na yun. Para yung mga tao na walang relasyon kay Kristo Jesus ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung araw na ano na para sa natin, natatamasan na nila yun. Yung ulan, pag talagang umulan, mababasan lahat eh. Yung kaligtasan, yun yung dapat natin ibahagi sapagkat maraming tao ang naghahanap ng kaligtasan at nais maligtas. Walang tao na nais mapunta sa impyerno. Ngunit ano ang dapat natin gawin para hindi po mapunta ang tao sa impyerno? I-share po natin ang salvation. Lalo na sa ating mananampalataya, sabi ng Bible, mas mabuti pa sa isang tao na hindi niya nakilala si Kristo Jesus. Kaysa isang tao na kilala, natamasan niya, nalasap niya ang pag-ibig ng Panginoon at nagbalik sa mga bagay na makamundong gawain. Wala na hain pa na ihain para sa ikaniligtas mo. Yun yung po nais ng Lord. Walang hanggan ang pag-ibig ng Panginoon. Walang hanggan ang kanyang habag. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa atin. Ganong kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Last, pag-ibig. Ang pamagat ng mensahe, the greatest love. Nagawa ka sa pag-ibig. Pag-ibig. Wala nang nabubuhay na tao na para sa sarili lang. Yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig ni Kristo Jesus, ipamahagi po natin. Share the love of God. Share the love of salvation. Yung tunay na pag-ibig na ibinabahagi mo ang salita ng Panginoon. Kaya yung mga cellphone natin, yung mga cellphone natin, gamitin natin. Yung mga Facebook na still, na ilagay nyo doon mga bagay na walang kwentang bagay, ilagay nyo yung salita ng Panginoon. I-encourage ko. Kasi nag-Facebook lang naman tayo, yung mga nakikita ninyo, inalagay natin ang mga sa Facebook, puro propaganda. Bakit hindi natin ilagay yung salita ng Panginoon? First Peter chapter 3, verse 18. Sabi po natin sa 1 Peter chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya namatay ayon sa laman, maging binuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Jesus Christ crucified the cross 2023 years na nakalipas. Siya namatay sa cross at after 3 days, siya nag-resurrection. Kung walang namatay sa cross at walang nag-resurrection, wala tayong buhay, wala tayong kaligtasan. Dahil kay Kristo Jesus, siya mapako sa cross, siya pinako sa cross dahil sa kasalanan natin. After 3 days and 3 nights, siya nabuhay muli. At siya nasa trono ng Diyos.
At wala siya ngayon doon sa trono ng Diyos. Sabi ang Panginoon, 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, narito siya sa ating kalagitnaan. Kasama po natin siya ngayon sa fellowshipping na ito. Conclusion, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Unahin natin 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 7. Basahin po natin lahat. Bilang pagtatapos ng mensahe ng Panginoon. Ang pag-ibig ay matyaga. Sandali. Sabay-sabay. Conclusion to. Okay. 1, 2, 3. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainitin, hindi mayabang, hindi mapagpatasaran. Hindi magaspang ang mabugali, hindi makasali, hindi magalitin, o magtanim sa kapwa. Hindi na natutuwa ang gawain masama, ngunit ikagagala ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Praise God. Okay, balikan ko yan po sa verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspa ang pag-uugali, hindi masarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Praise God. No? Yun yung bunga ng pag-ibig. The fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22. At gusto ko idugtong itong 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Pwede po? Pakaminhiin ninyo ang pag-ibig, hagarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Yung salvation, yung kaligtasan. Ano yung dapat daw natin nasahin? Ito. Pakamit-iin po natin yung salita ng Panginoon na may bahagi po natin sa ating kapwa. Tayo tumayo. Hallelujah. Panginoon Lord, salamat sa mensahe. Salamat Lord God dahil tunay o Diyos na ikaw ang pag-ibig. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na umibig sa amin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagmahal ng lubos-lubos. Kaya karapat dapat na purihin ka, karapat dapat na pasalamatan ka. Awitin po natin yung you deserve the glory. Yes, Lord God, hallelujah. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord Jesus. You deserve the glory. Every we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. And we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great.
as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we praise your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we praise your holy name. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. And you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. This is my song, my sing unto you. How great thou art. How great thou Yes, Lord God, how great, O Lord Jesus. Walang ibang Diyos na dakila, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Lagi kang bago. Laging katapat, Lord God. Lord, salamat sa mensahe niyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong banal na Espiritu Santo. Lord, batiin niyo pa ang aming mapuso, batiin niyo pa ang aming mabuhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam ng buhay namin. Ang nais niyo po sa puso namin, sa buhay namin, ay patuloy lang pa ng magamit para sa iyong kapurihan. Lord, likhain niyo po sa aming mapuso, Lord, yung tunay na pag-ibig, yung tunay na pagmamahal, yung tunay, Panginoon,
pananampalataya. Pagharian niyo po kami, Panginoon, na iyong banal niyo pong Espiritu Santo. Pagharian niyo po kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na siyang umupo sa trono ng puso namin. So, salamat sa lahat na narito. Ang dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng mga anak niyo. Gamitin niyo po sila. Sa pangalan niyo, Panginoon Jesus. Lord, dalangin ko, Lord God, sa lahat, Panginoon, na narito. Patuloy patatagin ang pananampalataya. Ano man, mayroon silang masuliranin. Ikaw ang nakakabatid. Ikaw lamang, Panginoon. Lahat, Lord God, na makasunod mga kailangan. Lahat, Lord God, na mga financial, Lord God, na pangailangan na malingkod God. Financial breakthrough, Lord God. In the mighty name of Jesus. In the mighty restoration, Lord God, sa bawat relasyon, Lord God. Pananampalataya ng lamig, Lord God, i-revive you, Panginoon. In the mighty name of Jesus. O even, Lord God, mga sakit, Lord God, karamdaman, any sickness and disease, Lord. I release healing, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, lahat na nakakaranas, Lord God, ng pananakit ng baywang, pananakit ng tagiliran, pananakit pa ng likod, I rebuke in the mighty name of Jesus. Lord, release healing, Lord God. Yung nakakaranas, Lord God, na hindi makapagtulog, spirit ng insomnia, I rebuke in Jesus. Lord, lahat, Lord God, ng mga suliranin, I rebuke, I destroy in the mighty name of Jesus. Lord, we claim, we declare, Lord God, i-revive niyo pa aming mga spiritual. In the mighty name of Jesus. Lord, dalangin ko, Lord God, sa aming pamilya sa Pilipinas, Lord. I-sustain niyo pa ang kanilang pangailangan. Abutin niyo pa ang kanilang mga pangailangan, Lord God. In the mighty name of Jesus. Lord, thank you so much. Salamat. Gamitin niyo lang, Panginoon, ang buhay namin para sa iyong paborito. Hallelujah. Lord, thank you so much. Sa moment na ito, Lord God, sa mga araw na ito, Lord God, sa bawat minuto na aming mabuhay, Lord God, ay patuloy ka namin, Panginoon, mapapurihan at maparangalan. Sa bawat gawain po namin, sa bawat mga lakad po namin, ang lalakaran po namin ay ang iyong katwiran, O Diyos. Lord, thank you so much, Lord God. Tanggapin niyo lahat ng papuri, pasalamat, Lord, ang salita niyo, Panginoon, na nahayag sa umaga po ito, ay manatili ito sa aming mapuso, sa aming mabuhay. Manatili ito, Lord God, ito'y malakaran po namin, may pamuhay po namin ito, Lord God, sa araw-araw namin na pamumuhay sa mundo ito. Lord, thank you so much, Lord God. You deserve the glory, Lord. You deserve the honor. You deserve all adoration belongs to you, Father God. In the mighty, mighty name of Jesus. By the guidance of your Holy Spirit, Lord God. Lord, tanggapin niyo lahat ng papuri, parangal, na pagluwalhati sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesucristo. At sa gabayan patnubay na makapangyarihan niyo pong banal niyo pong Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magwigan ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, siguro wala pong bago. So, hindi na pa ako mag-elaborate ng mahaba para hindi po natin mabusog yung oras natin. So, nais ko pong buksan sa Proverbs chapter 3, verse chapter 9 to 10. Amen. Sa English po, honor the Lord with your possessions and with your first fruits of all increase, so your barns will be filled with plenty and your barns will overflow with new wines. Amen. So, kung ating ang Panginoon ay binibless tayo sa lahat ng ating pangangailangan, sa ating trabaho. So, pag na-receive na po natin yung mga blessings na yon, we will give it back. So, ibibabalik din po natin yung para sa Kanya. Amen. Yung yung offering po, yun yung sinasabi na ikaw yung mamimili kung ano yung ibibigay mo sa ating Panginoon. Yun yung galing sa puso mo. Amen. So, yung tithes naman po, meron pong mga verse na binanggit talaga sa bring your tithes
Amen. So, sa susunod ko na lang po, nandito na po, pero sa susunod ko na lang po, yung tithes is para sa ating Panginoon. So, dapat, may ibigay po natin yung tithes, kasi para sa ating Panginoon po yun. Amen. Kung hindi po natin may ibigay yun sa ating Panginoon, ibig sabihin po yun ay, yun po, kinukuha mo yun. Sa